we are now on the open forum. May I call on, I think the Menro of Leganes Iloilo has solved its technical problem. So we invite Menro Bateklaan. Then we invite Honorable Mayor Rowena Tuason. We invite the presenter for Alabat, for Alabat, Mayor Fernando Mesa. Am I correct? For Mayor Eliseo Ruzul, for General Nakar. Jenna Marjorie Hozol. Okay. Miss Liwayway Espetero. Am I correct? Okay. I will repeat the question that was presented in the earlier open forum. And this will be addressed to everybody. The question is, what was the greatest challenge or challenges in the implementation of your program? And how did you overcome those challenges? That was the first question that was given in the earlier open forum. And I am repeating that question again. What are the challenges or challenge in the implementation of your program, and how did you overcome those challenges? Okay. And we have Honorable Mayor of Masbate, Honorable Rowena Tuason. Yes. Magandang umaga po sa mga... Okay. We can hear you. Please continue. In the implementation, basically, illegal fishing and it was embedded in actions. It's their everyday life. Ganun na talaga sila. Gusto nila mas, sabi kasi nila, isang blast lang, ang daming isda, hindi na kailangan pumunta pa kung saan-saan. Successfully stop the illegal fishing activity. First, ano po ang mga ginawa namin? First is, in-identify namin sino ba yung mga nag-illegal fishing. Sino pang mga fisher folk ang nag-illegal fishing. Number 2, saan galing yung mga dinamita na ginagamit nila? Sino ba ang tagagawa dun sa barangay? Or kung hindi sa barangay, sino ang source? And then, after nun, ano pa, ano din kami, ano ang mga skills ng mga fisher folks who are engaging in illegal fishing activities para ma-change natin yung livelihood nila from, kasi yung iba dito, yung fishers namin, at the same time, ano din po sila, pagka bilog ang buwan, walang huli, mga farmers din sila ang iba. Yung iba naman, may mga other odd jobs na marunong sila mag-welding, marunong sila mag-carpintero, yung mga ganyan po. So, yun ang first step namin. So, ang ginawa namin, after namin na-identify ang mga yun, pinakita namin sa kanila nagkaroon kami ng parang training. Nagkaroon po kami ng training at pinakita namin sa kanila ano ang distraction na nagagawa nila sa aming kadagatan, lalo na yun sa mga corals. At pinakita namin na yun ay irreversible kung hindi talaga titigil ngayon na. Parang kung ganon. And then nakita nila ang parang napakasamang epekto nito. And then nag-pledge. In-organize namin yung lahat ng mga fishers namin sa lahat ng barangays. At alam mo, from blast fishers, naging bantay na sila doon sa mga iba pa nilang
mga kapwa nila fisher folk na nagbablast, na nagdidinamita pa rin even after na namin nasabihan. So from parang destroyer to protector ang nangyari doon sa aming mga fisher folk. At tapos ang ginawa namin, napaka-extensive po talaga ng IEC doon sa mga barangays na may maraming maraming nag-illegal fishing. Tapos ang ginawa po namin, dinala po namin sila doon sa mga municipalities like sa Apo Reef, dinala namin sila at pinakita namin sa kanila na ito ang pwedeng mangyari sa inyo kung titigil kayo sa illegal fishing activity. Kasi alam naman po baga natin na ang mga Pilipino, to see is to believe. Ganun mga fishers natin to see is to believe. So parang in-advance namin na ito ang pwedeng mangyari sa inyo pag itigil nyo ang pag-illegal fishing ninyo. At ginagawa naman po nila yon. Pero hindi po yun madali. Kasi ang ginawa po namin, we spent millions of pesos. Kasi yung mga may-ari ng Seaper, ng Superlight pa, may mga ganyan pa kami dito. Aside from blast fish, nagbablast fishing, may mga ganyan pa kami. So ang ginawa po namin, change po namin yung kanilang boat. Para na dapat kung ano nakasaad sa batas, lalo na yung net na medyo malalaki. Pinalitan po namin yon. At yung mga fishers po na at the same time farmers, binigyan po namin sila ng kalabaw and other farm inputs. Binigyan namin ng kalabaw, mga seeds. Kahit hindi masyado madami, meron pa rin silang additional income sa kanilang mga farms. Kasi di po ba pag nilang fishing, konti isa na lang yung kanilang isda. Cooperatives po kami inorganize ang kawan nila para kasama nila doon sa paghahanap buhay din. Yun ang mga processes na ginawa namin. And then maraming trainings po kaming ginawa para parang unstable ang kanyang So basically, sinasabi, what the mayor is saying is additional livelihood sources in order to remove the pressure to do illegal activities. Can we hear from Mayor Fernando Mesa? What are the challenges in the implementation of your program and how did you overcome those challenges? Mayor? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang pinaka-challenge po talaga sa amin dito ay changing the mindset of people. Nasanay na po ang mga magsasaka na kopra lang na kopra. At tanggap na nila na sila'y mahirap. Hanggang sa kahirapan na lang sila. And so we have to open up their minds that there is hope. And the local government and other even the private sector are here to help. And so nandiyan na nga po yung wait and see attitude ng mga tao. And so we have to put up additional livelihood. Dahil yung katulad po ng mga IP namin dito, ay yung pong pagdating sa bubuyog, sinusunog po nila yan. Yun po ang kanila raw nakagis ka na ang bubuyog, ayan ay pagka may nakita sila, susunogin nila yun at iha-harvest na nila yung pulot. And ang mga kabataan po rito, pag sinabing bubuyog, ay takot dahil it is harmful, masakit, mangagat. Hindi po nare-realize ng tao yung impact ng bubuyog sa production at hindi rin nare-realize ng tao yung financial impact ng bubuyog sa pamumuhay. So, nagkaroon po tayo ng mga pag-aaral at isa nga pong nakita natin na livelihood ay yung pong pag-aalaga ng bee. At so, nagpadala po tayo ng magtitrain sa UP Los Baños na importante po talaga may commitment, may passion yung
yung magti-train dahil kahit anong training ang gawin natin, kung wala sa puso nila yan, hindi po magiging successful. And so with Mr. Aceron sa commitment na nakita po natin, ito po ipinadala natin sa UP Los Baños. Karoon po siya ng training at para ginawa po nating agritourism yung kanyang area. So doon po na ipakita na kikita ka pala sa bubuyog. Mayroon palang impact sa production, sa pollination ang bubuyog. Yung palang bubuyog ay it's not necessarily harmful but from another point of view, it is helpful. And then yung pong mga IP ay talagang we have to give them a new insights and na with the proper handling of bubuyog ay mas kikita sila sa kanilang pulot ng bubuyog. So with that po ay na-realize po ng mga iba't ibang sektor. Kaya po from one person ay mayroon na po kaming grupo ngayon ng association ng beekeepers. And iyan po ay meron ng farmer, meron pa nga po mga PWD na nakasama because hindi naman mahirap alagaan yan eh. You just have to oversee and see to it na walang yan. Meron of course yung mga kabataan at yung mga sabi ko nga po kanina ay IP. And with a simple computation talaga, makikita nila na kung alagaan mo pala ito at may mamarket, may paprocess na mabuti, may mamarket, ay kikita talaga. At yun nga pong impact sa pollination, ay nakita naman lang na pagka may bubuyog, ay ang ganda ng production ng mga coconut and other pananim. So, yun po ang aming challenges at yun po ang aming naging tugon sa mga challenges na yun. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, Mayor Fernando Mesa. Can we hear from Liwayway Espitero from NACAR? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So one of our main challenges for this program, yung aming project, is since yung aming bayan is with 162,613 hectares, to visualize po, mas malaki pa po kami sa province ng Cavite. We are geographically isolated and disadvantaged area. So, GIDA po. So, how we overcome? Paano po natin na-overcome itong mga challenges na to? Number one, yung creation po and strengthening ng ating mga community-based o barangay-based organizations. So far, we have 17 organizations. This is like, ito po ay may farmers, may women, meron po tayong mga mangingisda, may mga katutubo po tayo. 4 po doon ay yung katutubo. And we provide them livelihood opportunities. So doon po sa ating mga katutubo, ang binigay po natin sa kanila, itong nursery establishment and enhanced forest restoration program, while the rest po dun sa 17 ay mga livelihood opportunities na community-based, issue-based po. So it's not like we are giving them, ito, sa iyo to, no. We ask them for their needs, saka po natin i-address po yung needs nila, community, per community. Then number 3 po ay yung mga mandated plans po natin na na mandated plans like CLUP, CDP, yan. And paano po tayo nagsimula? We characterization po ng ating natural resources prior to the development po ng ating mga mandated plans. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you, Ms. Espitero. Dr. Willie Carandang, are you raising your hand? Para nakataas? Hindi? Okay. Hindi po, ma'am. Hindi po. Oh, okay. Hindi pala. Honorable Mayor Rowena Tuason, I have a question for you. Are you still here? Wala? Umalis na si Mayor? Yes, Umalis po. na siya? And Hindi. Oo. Mayor,
what is the reaction of your neighboring municipalities? Are you able to influence them? Yes. Na Yes po. tumutulad na rin ba sa inyo? Are they already Ay, ako, organized meron with programs Yes. similar to your... Yes po. Ang ginawa po kasi namin, after namin na ginawa yung sa amin, napansin namin na nag-illegal fishing yung nasa neighboring municipality, yung katabi namin. So, I talked to the mayor, we made a parang memorandum of agreement na both of us, yung dalawa ko pang katabing municipality, kaming tatlo ay yung common ano namin, yung local waters namin, parang common namin yun na ipoprotect. So yung sa kabilang municipality, nagkaroon po sila ngayon, as of now, mayroon po silang marine sanctuary na rin. May marine sanctuary na rin sila, both yung mga katabi namin, may mga marine sanctuaries na po. And at the same time, alam niyo po ba, ang mga speakers doon ay yung mga fishers na namin. Sila na mismo yung nag-i-encourage sa kapwa nila fishers na to stop illegal fishing kasi hindi nga maganda. Tapos nasabi din nila na kasi nag-cross visit po sila dun sa aming dalawang marine sanctuaries. So nakita nila kung gaano ka-abundant talaga yung supply ng yung isda. So ayun nga, nung nakita nila yon, mas madali na lang po na ma-encourage yung mga fishers na mag-stop na rin sila sa illegal fishing activity. And of course, kung ano kasi yung replicability ng process namin is very easy, kayang gawin ng mga LGU. So ginawa nila yun pa isa-isa. So ngayon po, wala na pong nag-illegal fishing sa municipal waters ng City of Masbate, Municipality of Mobo, tsaka Municipality of Baleno, kasi magkakatabi po kami. Tapos yung Baleno, yung next municipality ng Aroroy, nag-aano na rin po sila ngayon, na marine sanctuary development sila, natitigil na rin ang illegal fishing, may pakunti-kunti na lang daw. And then, yung mga speakers din ulit doon ay yung mga fishers namin. Yun talaga parang sila parang living witness kung paano nila change, yung paano sila nagkaroon ng behavioral change para mas gumanda pa ang kanilang kabuhayan. Okay. Is there a possibility that your program will be adopted by the whole province of Masbate? Take note, Masbate is an island, di ba? Will it be? Is there a possibility? We are surrounded by... Yes po, mayroon po. May possibility po. Kasi nga ngayon, mayroon na nga po kami. Marami na po ang nagkakaroon ng mga marine sanctuary dito. After na makita nila yung effect sa amin, kasi tinutulungan din po sila ng BFAR. And even BFAR, ang maganda po dito, kasi kahit yung BFAR, yung Department of Agriculture, ay ini-introduce na po nila yung itong mga programs namin para nga lang matigil yung illegal fishing activity. Okay, Kasi ang nangyari po, dati bumaba po yung kanilang fish catch. With illegal fishing, 10 meters away from the sanctuary, pwede na silang mangisda. So dumami ulit yung production namin ng isda. Okay, thank you. Menro LGU Liganes, I think may problema sila sa camera and audio. But may sagot sila dito. How it was how overcome massive and how overcome the challenges, massive and regular conduct of IEC, which focus on the benefit they could derive from a healthy mangrove forest. Now they serve as social fence in the area, since they already benefit from the safe mangrove seedlings, food catering, and selling of souvenir items. Ito pa rin, from the LGU Liganes, we organize a community into association, which is Coastal Barangay Mangrove Seedling Growers Association. To Menro of Liganes, kindly type in also your answer, how you were able to influence your neighboring neighboring municipalities. Okay. Mayor Fernando Mesa, I have a question for you. At the start of your presentation, mayroon po kayong iba pang LGU Agro Enterprise. What happened to this agro enterprise with the beekeeping as expanding? Ano ho nangyari doon sa mga iba pa ninyong LGU Agro
enterprise. You mentioned... Maganda po. Katulad po halimbawa ng po, meron po kaming LGU-led enterprise ng Coco Sugar. And for this year po of 2021, kami po ay naging awardee ng Galing po Award for our Coco Sugar project. In addition po, nakita po ng mga iba't ibang agencies yung potensyal ng aming bayan. And so, nagdaratingan po rito sa amin ang mga assistance from iba't ibang agencies. So, katulad po ng Stainless B, ang DOST, ang DTI, ang DOLE, ang PCA, nag-i-extend po ng mga assistance. At hindi lang po yun. Ngayon po, magtatayo na kami ng Integrated Coconut Food Processing Center na kung saan magpo-produce kami ng coco jam, coco flour, bottled water ng coconut. Of course, may BCO rin po kami. So, marami po kami. Meron na po kami rito Kabuhayan Center na kung saan nandito po yung iba't ibang processing ng aming mga products dahil nagpatanim na rin po kami ng kakao. So kami po nagpo-produce na ngayon ng tableya. And very soon magpo-produce na rin po kami ng aming tsokolate. Meron din po kaming gawaan na ngayon ng Lipote wine. Very soon po magkakaroon na rin kami ng processing ng makapuno. Dahil kami pong tatlong bayan ay in-engage ng DOST, PCA, DA, DTI, DOLE, and other government agencies ng PCRDF na ang aming pong island, Alabat Island, ay maging Makapuno Island. And so ito pong taong ito, 2022, ay nagsisimula na po kaming mag-harvest ng ilang mga makapuno and magtatayo na po kami ng processing. So, sabi ko nga po, meron din kami ritong hog racing. And kabibili lang namin ng mga variety hogs from Cebu. Dahil sa buong Luzon po ay 3 area na lang ang walang ASF. Mindoro, Alabat, and Pulillo. And we intend to repopulate, help in the repopulation of hogs sa mainland Luzon. Kaya po, from the green zone of Cebu, sinakupay po sa barko, dinala po rito sa aming island at ngayon ay nagpo-propagate na kami. Tatayo na rin po kami ng AI Center. Ganon din po, meron na rin kaming gawa ng banana chip, cassava flakes. So nagpapatanim po kami sa ilalim ng mga niyugan, ng yung native po namin na saging, yung tawag namin masabya. And then pati po yung pilpida, pumasok na rin dito sa amin. Nagtatayo na rin po sila ng para sa abaka. So full utilization po ng land ang ginagawa namin dito. And lahat po ng mga nakikita namin ang critical role ng bee. Na talagang hindi ka na kinakailangan gumamit ng mga chemical. We dream na ang aming pong bayan ay maging organic municipality. And so, malaki pong role ng bee sa aming objective na maging organic ang aming food production. Meron na rin po kami ritong itinayo na mga kabataan na ngayon po ay nagpo-produce na ng free range na chicken. Mayroon na rin po kaming gawaan ng meat processing. So lahat po ito ay nasa Kabuhayan Center. And nga po ang latest po namin just last month we were awarded by Galing po as one of the top 10 awardees for the year because of our livelihood project. Sana po nasagot namin ang inyo. And madagdagan ko po, sa karagatan naman po, kami po ay naging MMK award na rin.
At ito pong taon na ito ay nagsimula na rin po ang isang malaking kumpanya na pumasok sa aming bayan na magtatayo naman ng mga fish cages para part of our food security. Mag-harvest po kami ng mga 20 to 40 tons of bangos every day with this project. So, yun po ang may share ko ng mga developments sa aming bayan. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Thank you, Mayor Fernando Mesa. I have one question for General Nakar. You have a very long political boundary in the forest. You are bounded by Aurora Province, Nueva Ecija, Bulacan. Do you have any challenge in patrolling, in enforcing forestry laws along this political boundary? And how did you overcome the challenge? Because the other provinces are not implementing a program on watershed protection, is it not? And so, how did you solve the challenge of along the political boundaries in the forest areas? Yes, ma'am. It's true that we are the biggest municipality in the province of Quezon. We address that problem by strengthening the forest protection officers of every barangay. So yung aming mga FPO ay lahat ay mga taga-barangay. Sila ang nagbabantay ng kanilang mga barangay. At sila rin yung umiikot doon sa mga watershed areas na sasakupan ng kanilang barangay. So for every barangays, may mga FPOs tayo na pangunahing katulong ng ating lokal na pamahalaan sa forest protection activities. But besides that, katulang din natin ang DNR dito. So ang DNR, kasama rin namin dito sa effort na to. So sila, katulong ng aming mga FPO, nagbabantay rito sa mga kagubatan natin sa malalayong barangay natin. Pero aside from that, yung other mga barangay-based organizations natin na naging recipient na itong ating mga livelihood projects, katulong din sila dun sa protection. So multi-level, hindi lang yung mga individual FPOs natin, kundi yung mga sectoral groups na recipient din na itong ating mga livelihood projects, katulong din sila na nagbabantay dito sa ating mga resources dahil sila mismo yung nakikinabang dito sa mga resources natin. For example, yung ating mga raw materials na timber forest products. For example, laratan. So, yung mga raw materials na ron, galing din sa kanilang area. Tapos, sila rin mismo ang nagbabantay doon sa resources na doon sa area nila. At the same time, yung ating coastal areas naman, may mga fishermen tayo na nagbabantay din doon sa mga illegal activities. So ang ginawa ni Mayor dito, talagang in-strengthen niya yung mga barangay-based organizations at support group natin para ma-address natin yung very big challenge on the being the GIDA area. Being GIDA, itong aming municipality, yung geographic isolated and disadvantaged area. So, yun yung aming ginawa sa pamamagitan ng aming punong bayan. I would like to read the response of Menro Liganes on my last question. We were able to influence other coastal municipalities because we have best practices and several project innovations following science-based protocol and the reversion of abandoned, underutilized, unproductive fish pond. We build partnerships with different groups which provide labor for free, especially the academe. So they were able to influence their neighboring municipalities by showing them their best practices and several project innovations. Thank you very much, and I hope our listeners learn lessons from the different presentations of our LGUs. At this point, please open your camera. We'll have a virtual group photo. And last page. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Thank you very much.